ang nakaraan. Nakisa na naman tayo ng hayop na Uriel na yan. Roba, nakakita ka na ba ng mortal na pwede natin bigyan ng kapangyarihan? Opo, Panginoon. Naabutan ni Henry ang kanyang misis na may ibang kayakap. Mahal na mahal kita, Ellen. Huwag mo kong iiwan. Bitiwan mo ako! Henry, ako si Camila, isang kaibigan. At alam ko kung anong pinagdadaanan mo. Hawak mo ang lahat ng sagot sa lahat ng problema mo. Hawakan mo itong kwenta sa'yo. Magbibigay sa'yo ng kakaibang lakas yan. Malaki pa rin ang tampo ni Cassandra kay Gabriel. Lolo Gimo, gusto ko lang po sana ulit magpaalam si Angela. Ewan ko sa kanya kung sasama siya, bahala siya. Sige. Hindi alam ni Cassandra na nasasaktan si Gabriel dahil mas napapalapit siya kay Jude. Sundan mo si Cassandra. Siguraduhin mong walang nangyayari masama sa kanya. Tuwing may iniisip kang hindi maganda, kakailaw yung singsing na yan. Nakikiusap ko sa'yo, sirain natin yan. Ito na kaya ang simula ng pagbalik ng kanilang alaala. Lolo! Oo, mukhang masaya ka. Kumusta naging araw mo? Mabuti po. Sige po. Oh, saan ka punta? Ba't parang nagmamadali ka? Hindi ko po ba nasabi sa inyo? May lakad kasi kami mamaya. Mag-iikot-ikot kami mamayang gabi. May napabalita na naman kasing pinatay kanina. Sige po, Lolo. Mag-iingat kayo. Opo. Boss! Boss, may situation tayo. Ano ibig mong sabihin? Boss, kung may gusto kay Cassandra, ha, mabuti pa, kumilos ka na at huwag ka magde-deny. Dahil kung hindi, ako baka maunahan ka ni Tisoy Boy. Tate Ariel, Nanay Larissa, hindi po ba kayo nasaktan? Baka yan na yung pinadeliver mong pizza. Oo nga. Sandali, tingnan ko lang. Gutom na ako eh. Oo, ito na! Ano? Henry? Anong ginagawa mo dito? Ay! Henry! Tawal na yan ako! Mario, patayin mo na yung babaeng yan. Maniwala ka sa akin. Lolokohin ka rin yan. Gaya ko. Pagtapos niya sa sayo, ipagpapalit mo sa ibang lalaki. Hindi totoo yun, Mario. Hindi totoo! Mario! Saksakin mo siya! Ngayon! Dahil pinatay mo siya, meron ka rin gantimpala. Makakasama mo siya sa impyerno! Ang tanong ng sambayanan, kailan masusolusyonan ang sunod-sunod na krimen na nangyayari sa lungsod? At sino nga ba ang gumagawa ng karumal-dumal na krimen na ito? Alex. Marisa,
Wala kang pagkain. Makikakalik sa para lumakas ka. Tati Ariel, huwag po kayong maglala. Mas okay po ako dito. Pakiramdam ko po, mas ligtas po ako dito. Dahil alam ko po, binabantayan niyo po ako. May awa din ng Diyos. Makakahanap din tayo ng lugar na kakasya yung pambahid natin ng pera. Kain na. Sige, para lumakas ka. Oh, pangunahan mo na ang dasal. Ay, sige po. Papa Jesus, salamat po na binigay niyo po sa amin yung pagkain at masisilungan po namin. Salamat din po na binigyan niyo po ako ng bagong mababait na nanay at tatay. Amen. Sige po, kain na po tayo. Kaya na. Oh, Salamat. In fairness ang gwapo pala talaga ni Jude. At kang mabait pa. Teka, bakit? Gwapo din naman tsaka mabait si Boss Gabriel. Aminin mo, nagkakamabutihan na kayo, no? Ha? Ano ka ba? Masaya lang talaga ako pagkasama ko si Jude. Kahit papaano, nakakaramdam ako ng pagiging normal. Teka, parang na-hurt naman ako sa sinabi mo. Ano ibig sabihin nun? Hindi kami normal? Abnormal kami? Aba ako, sigurado ako hindi ako abnormal. Ikaw siguro alangan. Alam niyo kayong dalawa, hindi. Siyempre, hindi ganun yung ibig kong sabi. Kaya ako, pagkasama ko siya, panandalian, nakakalimutan ko yung tungkol sa mission ko, yung tungkol sa bigat ng responsibilidad ko. Maldo, sandali, pakitigil ang sasakyan. Bakit? Basta, pakitigil. May masama akong nararamdaman dito. Hindi ba nakikita na third eye mo? Hindi. Pero alam ko may kasama ang nangyayari dito. Crystal, dito na muna kayo. Iikutin ko lang muna ang paligid. Parang may paparating. Sino ka? Umalis ka dito kung ayaw mong masaktan. Ikaw ang masasaktan kapag hindi ka tumigil sa pambibiktima. Masasamang tao sila. Kaya dapat sa kanila yung mamatay!
ninyo dito? Pasensya na ho. Kung pumunta ho kami dito nang walang paalam, kasi ho, nagkasakit ho itong bata, medyo ngayon lang po lumalakas ng konti. Pasensya na ho kayo. Wala ho kaming masamang intensyon. Talagang nagkulang ho lang yung pera namin para makatira ho kami sa ibang lugar. Pero aalis din ho kami. Aalisin po kami. May sakit ho yung bata kaya... Saan naman kayo pupunta? Wala po Ay nako, mas mabuti pa. Dumito na lang kayo. Baka mamaya lumala pa lang yung sakit ng bata Pinapayagan niyo ho kaming dito muna. Oo, pero baka mabinat ang bata kung dito kayo matutulog. Mas mabuti siguro na doon na lang kayo matulog sa bakanting kubo, doon sa bukid. Salamat ho. Salamat ho. Christoph! Ano nangyari sa'yo? Cassandra, huwag ka nang manghinayang na nakatakas yung maligno. Tiyak magkikita uli kayo at magagapi mo siya. Yun na nga po ang iniisip ko, Lolo Pag nagkita ulit kami ng malignong yun, baka mangyari lang ulit yung nangyari kanina. Anong nangyari? Now you tell me everything. Saan at paano mo nakuha yung tama mo sa ulo? Christoph, it's about time na aminin mo sa akin ang lahat ng mga ginagawa mo. Walang ibang makakatulong sa iyo kundi ako. Yun ang hindi ko alam, Dad. Hindi ko alam kung tutulungan mo kapag nalaman mo ang totoo. I don't think you'll understand. Baka hindi mo matanggap ang katotohanan. Lolo, nagkaroon na ako ng pagkakataon na tuluyan siya. Pero hindi ko maipaliwanag, may pumigil sa akin na gawin yun Parang yung naramdaman ko nung nagkita at nagkalaban kami ni Nanay. Lolo, hindi kaya yung naramdaman ko kanina ay lukso ng dugo? Hindi kaya si Kuya Arman yung nakalaban kong maligno? Sa susunod, bangkay mo na lang ang iuwi dito sa bahay. You have to tell me everything, Christoph. May kinalaman ka ba sa mga nangyayaring sunod-sunod na pagpatay? Oo, Dad. Tama. Tama ang hinalang. Dahil ako ang malignong pumatay sa kanila. But why, Christoph? Bakit mo ginawa yun? Matagal kong iniwas ang pamilyang ito sa masasamang gawain ng mga maligno. Hindi ka dapat nagpahila sa kasamaan. Hindi ka ba nagkaroon ng pagkakataon na makausap siya? Lolo, sinubukan ko po, pero tumakbo siya. Alam niyo, Lolo, kung si Kuya Arman nga yun, hindi kaya tulad ni Nanay ay nalason na rin ni Azrael ang isip niya? Lolo, natatakot ako na pag nagkataon, baka masaktan pa naming magkapatid ang isa't isa. Mayawa ang Diyos, Cassandra. Hindi niya hayaang mangyari yun. Basta't maniwala ka lang at manalig sa Kanya lagi. Dad, kasama ng gusto kong ubusin, kaya ako ginagawa to. Yun ang dapat mo maintindihan. Sinisingil ko lang mga taong dapat magbayad. Ginagawa ko to para hindi masayang pagkamatay ni Faye. Natutuwa ako, Henry. At nakaganti ka na. Ang mga taong katulad ng asawa mo at ni Mario, dapat talagang mapunta sa impyerno. Salamat sa'yo, Azrael. Kundi dahil sa'yo, hindi ako makakapaghiganti.
At ngayon, Henry, panahon na para tuparin mo ang iyong misyon. Karat mo ang galit sa mundo. Gagawin mo. Bumuo ka na sa sarili mong kampo at sila ang gamitin mo sa pagdakip sa kakapatid na itinakda. Epektibo yan eh. Ano, magaan na yung pakiramdam mo? Oo, Belay. Maraming salamat. Subukan mo kayang tumayo uli. Mahal ko. Sige, okay. Yun naman pala eh. Kaya mo naman, Lolo eh. Lolo, nakakahakbang ka na. Nakakalakad talaga. Nakakalakad na. At sana tuloy-tuloy na ang paggaling ko para masamahan kita sa paghahanap kay Larissa at saka sa mga kapatid mo. Aling Karing, maraming salamat ho at pinatuloy niyo kami dito sa inyo. Tsaka salamat din ho sa pagpapahiram niyo sa amin ng mga damit. Mabuti naman, nagkasya sa inyo mga damit ng anak ko. Ay, siya nga pala. Alam niyo kung bakit ko kayo pinatira dito? Nararamdaman ko kasi na mabubuti kayong tao. At saka isa pa, ayokong makonsensya na pabayaan ko na lang kayo magpakalat-kalat dyan sa kalye. Habang alam ko naman na may sakit yung anak ninyo. Salamat po, Aling Karing. Oh, Lola Karing. Yun na lang ang gusto ko itawag mo sa akin. Sige po, Lola Karing. Ay siya nga pala, tamang-tama ang dating ninyo. Malapit na ang anihan ng prutas dito. At kinakailangan ko ang karagdagang tao, dagdag kita nyo na rin yun. Aling Karing, bilang pasasalamat ho sa kabutihan ninyo sa amin, tutulong po kami kahit walang bayad. Oo. Aba, hindi naman ako papayag doon. Yung pagtira ninyo dito ay tulong ko yun sa inyo. Kaya dapat bayaran ko kayo doon. Ang bait-bait ho niyo talaga sa amin. Maraming salamat po. May lakad ka ba? Ganda mo naman, BFF! Tarush ang outfit mo! Pareho kaming blooming kasi in love din ako. Ay, saan ba lakad mo? Bihis na bihis ka. Lo, kasi inimbitahan ako ni Jude. Kakain lang kami sa labas. Baka naman dun sa restaurant na pupuntahan nyo eh, mas masarap pa yung luto ni Boss. Dito ka na lang kayo. Cassandra, siya nga pala, mag-iingat ka palagi kasi baka nakakalimutan mo na pinaghahanap ka pa rin ng batas. Oo naman. Sandali lang din ako, babalik ako agad. Una na ako. Sige, enjoy ka, girl. Alis na ako, Lolo. Ingat. Aling Belay, opo. Alam mo, Boss, kung makikita mo si Cassandra ngayon, sigurado, lalo kong may in love. Baka mo kailangan mo. Ano ba totoo? Wala akong pera. Si Uriel. Nasaan si Uriel? Anong Uriel? Baka naman Ariel. Sabi nung nasan siya. Saan niya dinala si Larissa? Larissa? Palalaki ni Dado, no? Wala talaga ako alam kahit sa sinasabi mo. Kaya si Calix, hindi ko alam kung nasan. Sinong Dado? Sinong Calix? Sumugot ko kung di pa patay nito. Si Calix, anak ni Dado, na tinaka si Ariel. Hindi ko talaga alam. Turo mo sa akin kung saan sila matatagpuan. Mukhang desidido na si Azrael na gumamit ng mga mortal. Meron siyang kakayahan na pasundin at lasunin ang isip ng mga tao. Sino yung hayop na yun? Hindi po tao nakarap natin, maligno. Kailangan, mapatay ang malignong yun. Iba-iba ang ugali ng tao. Palagay ko panahon na para ipagtanggol mo ang sarili mo. Yung pag-ibig ay parang laro yan ng basketball. Pinag-aagawan ninyo ang trophy.
Huwag kayo mabibigla. Mahal ko po si Cassandra. Ang importante lang sa akin, Angela, yung alam ko. Alam kong mahal kita. Dumadami na ang nakikinig sa kanya. Hahanapin ko yung taong yan. Yan ang dapat mo inuuna. Nauubos ang oras mo dyan kay Jude. Nakita ko ang maligong pumapatay sa mga kriminal. Iisa ang bahay nila ni Ezekiel. Parang may sumusunod sa. Tingin ko babaylan yun. Pag hindi nila ako tinigilan, papatayo ka ng babaylan. Kami lang ang pakay ni Azrael, pero ang nadadamay. Pipigilan ko siya dahil ito ang mission ko.